Peter chapter 5 and verse number 5. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. Why? For God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Verse number 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Dito pa lang po, yung sinasabi ko na sa inyo, napakaliwanag na ang gusto po talaga ng mga proud, sila po yung maitaas, sila po yung nasa itaas. Pero ang problema, yung kanilang kalagayan o yung katangiang pagiging proud sa utos o sa masasabi nating disenyo, sa disenyo ng Panginoon, yun po ang lalong magbababa po sa kanila. Remember our text, di po ba? Don't forget. Yun sinabi po ng ating text. A man's pride will bring him low. Samantalang sabi po dito ni Apostle Peter, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kung gusto nating maitaas tayo, iangat tayo ng Panginoon, hindi ka iaangat ng Diyos sa pamagitan ng iyong pong pagpapalalo. Hindi po pwede. Why? Because God will surely despise the proud. Diba? God resisted the proud. Ano ba ang ibig sabihin nun? Tinatanggihan ng Diyos yung mga palalo. Kaya nga kahit sa prayer, wag kang mananalangin nang meron pong pride, mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin, yung katulad po ng panalangin ng Pariseo, na kung saan rejected siya, tinanggihan pati panalangin niya. Bakit? Ang yabang eh. Mananalangin na lang, nangahamak pa ng iba eh. Diba? Remember the prayer of the Pharisee? Anong sabi niya? Salamat na hindi ako katulad nitong publikano na ito. Isipin niyo po, pati ba naman sa prayer? Gusto mo pang ipakitang masigit ka sa iba? No! Pagka ikaw nag-pray, kaya nga, alam niyo po, magandang posture din talaga yung pagluhod eh. Kasi po, kumbaga sa cancer, yung pagluhod po, parang pagbababa talaga ng sarili mo eh. Kasi yung publikanong ito, hindi nga makahatingala sa langit eh. Dinadagukan ng dibdib eh. Kasi alam niya na hindi siya karapat-dapat. Pero itong Pariseo na to, pati sa dasal, napakayabang. Na para bang obligado ang Diyos sa kanya. Bakit? Sapagkat siya'y matino, siya'y matuwid, siya'y magaling. Mga kapatid, tandaan niyo po, kaya tayo nagpe-pray, kinikilala natin ang ating kawalan at ang Diyos ang ating kinikilalang kasagutan sa lahat ng ating kawalan. Amen? So napakahalaga po, God resisted the proud. Kahit sa paglilingkod mo, hindi po pwede na porke may nagawa ka. Kaya si Apostol Pablo, mga kapatid, the reason why siya po'y naging useful, it is because of that kind of attitude na before ang yabang niya, before ang tingin niya, ang taas niya, ang galing niya, pero nung nakilala niya ang Panginoon, nakita niya that is completely nothing. It is only because of the grace of God and because of the mercies of God kung bakit siya nagagamit. Kaya mga kapatid, talagang masasabi natin pinapagbunga ng gusto ng Panginoon si Apostol Pablo. Natutunang bumabae. Diba? Mga kapatid, the Lord will despise the proud.